GV 99.9 Your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie po, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy at DJ Noel upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. Oras natin ngayon, 3 minuto makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga. Hatid sa atin ng Alaksan FR. Sa malaki o maliit na aray, Alaksan FR agad. At para sa ating headlines, balita. ICC nilinaw na wala pa silang inilabas na ruling ukol sa interim release ni ex-President Duterte. Cardinal David sinabing ang ugat ng korupsyon ay ang kawalang paki ng bawat Pilipino. Halos lahat ng senador sa 19th Congress may insertions. 100 billion pesos inilaan. Lady contractor patay sa pananambang sa Ilocos Norte. At 2 mangingisda sa Oriental Mindoro pinaghahanap pa rin. Bangkay ng isang lalaki na tagpuan sa Wawa River sa Tanza, Cavite. 4 na pulis arestado sa indiscriminate firing sa Lipas City, Batangas. 1 patay, 1 sugatan sa aksidente ng motorsiklo at minibus sa Talisay, Batangas. At Barangay Chief Police arestado sa iligal na baril sa Santo Tomas City, Batangas. At opisina ng delivery company sa Rosario, Batangas, nilooban. Laman ng vault, tinangay. Most wanted person sa carnapping sa Batangas, huli sa Valenzuela City. Death toll sa pananalasa ng nagdaang bagyo pumalo na sa 26 ayon sa NDRRMC. At pananalasa ng bagyong Opong pinsala ang mahigit 1,000 classrooms, 13 million na estudyante apektado. At 2 hanggang 4 na bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Oktubre ayon sa Pag-asa. Para sa detalye ng ating balita, ICC nilinaw na wala pa silang inilabas na ruling ukol sa interim release ni ex-President Duterte. At para sa detalye ng ating balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, binigyang linaw ngayon ng International Criminal Court o ICC na hindi pa sila naglalabas ng ruling sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nasabing request na inihain pa noong Hunyo ay nananatiling nakabinbin sa International Tribunal. Ayon kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah, na inilabas nila ang pahayag matapos ang mga kumakalat na balita na naaprubahan na ang interim release ng dating Pangulo. Tinitiyak din nila na kanilang natututukan ang physical at psychological na kalagayan ng lahat ng mga detainees. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Cardinal David sinabing ang ugat ng korupsyon ay kawalan ng paki sa bawat Pilipino. Para sa detalye, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. Balita Express. Binatikos si Cardinal Pablo Virgilio David, President ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ang kawalang pakialam ng mga mayayaman sa gitna ng paghihirap ng napakarami at tinawag itong ugat ng korupsyon.
Sa kanyang homilya nitong linggo, ginamit ni Cardinal David ang kwento ni Lazarus mula sa Biblia upang ipakita na hindi gutom o sakit ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Lazarus, kundi ang kawalang malasakit ng mayamang nasa tabi niya. Inihiling tulad din ng kardinal ang sitwasyon ni Lazarus sa mga Pilipinong nagtatrabaho ng husto, ngunit hindi sapat ang kita para sa desenteng pamumuhay. Tinuligsa rin niya ang maluho at hindi sensitibong pamumuhay ng ilang nasa kapangyarihan, gaya ng pagkakaroon ng 40 mamahaling sasakyan, pagkain na nagkakahalaga ng 700,000 pesos para sa 4 na tao, at regalong singsing na nagkakahalaga ng 50 million pesos. Pinuna rin niya ang mga politikong ginagamit ang pera ng bayan para sa pansariling interes at sa mga ghost infrastructure gaya ng flood control projects. Kaugnay nito, muling nanawagan si Cardinal David sa mamamayan na manindigan laban sa katiwalian. Noong Setyembre 21, sumama siya sa trillion peso march laban sa korupsyon at hinikayat ang lahat na sumali sa mga protesta. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Halos lahat ng senador sa 19th Congress may insertions. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. humigit kumulang 100 billion pesos umano ang insertion sa 2025 General Appropriations Act nitong 2025. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na karamihan ng senador sa 19th Congress ay naglagay ng mga insertions batay sa kaniyang pagsusuri. Ayon kay Lacson, marami sa mga individual insertions na ito ay for later release na naging dahilan ng kaniyang pagkabigla sa kabuuang halaga. Ibinahagi niya na hindi pa niya nakita ang ganitong kalaking total at ikinumpara ang sitwasyon sa panahon bago ideklara ang unconstitutional ang PDAF kung saan daan-daang milyong piso lamang ang karaniwang naiisasama. Giit ni Lacson, malaki ang pagbabago at dapat pagtuunan ng pansin ang transparency sa paglalagay ng mga items sa budget. Nananawagan siya na masusing pagsusuri at pagpapaliwanag mula sa mga nagpasok ng pondo upang matiyak na hindi ito magagamit na pabor sa iilan. Patuloy na binabantayan ng Senado ang usapin habang lumalabas ang mga detalye ng 2025 GAA. At para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Lady contractor patay sa pananambang sa Ilocos Norte. DJ Joey Boy, idetalye mo. GV Balita Express. Kasabay ng mainit na usapin na kinasasangkutan ng mga kontratista sa maanumalyang flood control project, isang babaeng kontratista ang tinambangan at pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte, Biyernes ng gabi. Batay sa investigasyon, natagpo ang wala ng buhay ang biktima, isang civil engineer sa loob ng kanyang sasakyan na nahulog sa kanal matapos ang pamamaril. Nagtamo siya ng maraming tama ng bala at idineklarang dead on arrival sa ospital. Nakarecover ang pulisya ng 5 basyon ng kalibre 45 na baril sa pinangyarihan ng insidente. Samantala, patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang mga salarin. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dalawang mangingisda sa Oriental Mindoro pinaghahanap pa rin. DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Dalawang mangingisda ang patuloy na pinaghahanap matapos pumalaot sa gitna ng bagyong Opong sa Mansalay, Oriental Mindoro nitong Biyernes. Kinilala ang mga nawawala na sina Adrian Evangelio, 20 anyos, at ang kanyang bayaw na si Kevin Amar, 25 anyos, kapwa residente ng barangay Wasig. Ayon sa pamilya, bandang alas 5 ng umaga nang umalis ang dalawa, sakay ng maliit na bangka para mangisda sa gitna ng nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa lalawigan. Huling inaasahang uuwi ang dalawa dakong alas 8 hanggang alas 9 ng umaga pero hindi na nakabalik ang mga ito. Bandang tanghali nagsimula ng lumakas ang hangin. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng search and rescue operations ang Philippine Coast Guard at MDRMO Mansalay, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring bakas ng kanilang bangka. Nananawagan naman ang kanilang pamilya ng tulong upang mahanap ang dalawang mangingisda at umaasang ligtas pa rin silang makabalik.
Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Bangkay ng isang lalaki na tagpuan sa Wawa River sa Tanza, Cavite. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. tagpuan ng isang bangkay na hindi pa nakikilalang lalaki na hinihinalang na lunod sa Wawa River sa Tanza, Cavite. Ayon sa Tanza Police, tinatayang ang biktima ay nasa edad 25 hanggang 30 anyos at nasa height na 5'6". Isang mangingisda ang nakadiskubre sa katawan dakong alas 8 ng gabi habang naglilinis ng bangka sa baybayin. Tinitingnan ng pulisya ang posibilidad na pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ng lalaki kasabay ng pananalasa ng Bagyong Opong. Sa ngayon ay nananatili ang bangkay sa isang funeral home sa Tanza habang patuloy ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At 4 na pulis arestado sa indiscriminate firing sa Lipas City, Batangas. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, arestado ang 4 na pulis matapos magpaputok ng baril sa isang birthday party sa Barangay San Benito, Lipas City, Batangas nitong Huwebes ng gabi. Kinilala ang mga suspect na sina Staff Sergeant Calieja ng Lobo Police Station alias Lopez ng Mataas na Kahoy Police Station, Senior Master Sergeant Kagikla ng Taysan Police Station at ang celebrant na si Staff Sergeant Titular, 36 anyos, mula rin sa Taysan Police Station. Nakarecover ang mga rumesponding otoridad ng 71 basyo ng bala mula sa 9mm pistol, 2 dud bullet at isang deformed slug sa lugar. Batay sa ulat, nakuhanan pa sa isang live video sa social media ang aktwal na pagpapaputok ng mga sospek na inaresto at inisarmahan ng 4 na pulis. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Isa patay, isa sugatan sa aksidente ng motorsiklo at minibus sa Talisay, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. Isang lalaki ang patay matapos ang aksidente sa Barangay Caloocan, Talisay, Batangas alas 11:30 nitong Sabado. Sa CCTV footage, habang binabaybay ng motorsiklo ang pakurbang daan ay nag-overtake ito sa isang tricycle at paglipat sa kabilang linya ay nadulas at sumalpok sa kasalubong na minibus. Sa lakas ng impact, tumilapo ng rider at angkas nito. Agad rumesponde ang MDRRMO, BFP, Red Cross at iba pang ahensya upang sagipin ang mga biktima. Sa kabila ng mabilis na aksyon, isa ang tuluyang nasawi habang ginagamot pa ang kasamahan nito. Nagpaalala naman ng MDRRMO sa lahat ng motorista na iwasan ng bigla ang pag-overtake, magsuot ng helmet at protective gear at laging sumunod sa batas trapiko upang makaiwas sa trahedya. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Barangay Chief Police arestado sa iligal na baril sa Santo Tomas City, Batangas. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. naaresto ng mga tauhan ng Santo Tomas City Police ang isang Barangay Chief Police matapos ang ikinasang search warrant operation sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas City, Batangas nitong Setyembre 26. Kinilala ang suspect na si JR, 66 years old at residente ng nasabing barangay. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, nakumpiska ang isang caliber 45, isang 9mm pistol at 2 magazine na may lamang 13 live ammunition. Lahat ng ebidensya ay maayos na inimbentaryo at dokumentado gamit ang body-worn camera sa presensya ng barangay officials. Nahuli siya sa bisa ng search warrant na inilabas ng Branch 66 ng Tanawan City RTC. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa Santo Tomas City Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Opisina ng delivery company sa Rosario, Batangas, nilooban
Laman ng Volt, tinangay. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GB Balita Express. Nilooban ng magnanakaw ang opisina ng isang delivery company sa Barangay Bagong Pook, Rosario, Batangas nitong Setyembre 26. Sa inisyal na investigasyon ng Rosario Police Station, bandang alas 8:30 ng umaga, nang matuklasan ng kanilang supervisor na si Renz na tinanggal ang bintana malapit sa opisina ng Volt. Pagtingin sa loob, nakita niyang bukas at sira na ang Volt at nawawala ang pera. Sa pagsusuri ng CCTV ng kumpanya, lumabas na pasado alas 2:30 ng madaling araw ng parehong araw, pumasok ang sospek sa gusali matapos sirain ang East Window Grill. Matapos nito ay agad namang pinatay ang CCTV system ng establishmento. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek sa pamamagitan ng karagdagang CCTV footage mula sa kumpanya, mga katabing negosyo at mga kamera sa barangay. Sa ngayon, patuloy pang tinatansya ng cash on delivery administrator ng kumpanya ang kabuuang halaga ng natangay. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes. Most wanted person sa carnapping sa Batangas, huli sa Valenzuela City. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, pasok. GB Balita Express. DJ Frankie, arestado sa Valenzuela City ang most wanted person ng Batangas na may kasong carnapping. Pansamantalang nakapiit ngayon ang akusado sa Custodial Section Facility Unit ng Valenzuela City Police habang hinihintay ang pagpapalabas ng commitment order mula sa korte. Batay sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ng mga tauhan ni Valenzuela Police Acting Chief Police Colonel Joseph Talento na nagtatago umano sa lungsod ang akusado na kabilang sa mga most wanted person sa Batangas. Nadakip ang akusado base sa warrant of arrest na inisyu noong Enero 25, 2023 ng Regional Trial Court, Branch 87, Rosario, Batangas. Alas 9:40 ng gabi nang madakip ng mga operatiba ng Station Intelligence Section ng Valenzuela Police ang akusado sa Santo Niño Street, Barangay Mapulang Lupa sa bisa ng warrant para sa kasong New Anti-Carnapping Act of 2016. May halagang 300,000 pesos naman ang inirekomendang piyansa ng korte para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Noel sa GB 99.9, Your Good Vibes. Death toll sa pananalasa ng nagdaang bagyo pumalo na sa 26 ayon sa NDRRMC. At para sa detalye ng balita, GB Balita Express. pumalo na sa 26 ang naitalang mga nasawi sa pananalasa ng mga nagdaang bagyong Mirasol, Nando at Opong. Ayon yan sa naging ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa kanilang situational report, 4 sa mga nasawi ay naitala sa Cordillera Administrative Region o CAR, habang 22 naman sa mga pinoprosesong i-validate sa iba pang rehiyon kabilang ang Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Central Visayas at Eastern Visayas. Inulat din ang 33 na sugatan kung saan 14 dito ay binavalidate pa at 14 din ang nasa iba pang kasalukuyang nawawala. Samantala, mahigit 738,000 o halos 2.8 million na individual ang apektado sa mga nagdaang bagyo, kung saan mahigit 46,000 na pamilya ang nananatili sa 2,680 evacuation centers at higit 31,000 na pamilya naman ang nakatanggap na ng tulong sa labas ng evacuation centers. Kaugnay dito, iniulat ng NDRRMC na nangunguna ang Bicol Region sa dami ng apektadong tao, lalo na sa Masbate kung saan humagupit ang bagyong Opong noong Biyernes. Dagdag nito, umabot na sa mahigit 800 million pesos ang iniwang pinsala sa mga infrastruktura ng mga nagdaang bagyo mula sa iba't ibang rehiyon, habang sumipa naman sa mahigit 1 billion pesos ang pinsala sa agrikultura. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, Your Good Vibes. At ito pang pananalasa ng bagyong Opong, pininsala ang mahigit 1,000 classrooms
Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, umabot na sa 1,300 ang mga nasirang silid-aralan matapos na manalasa ang bagyong Opong sa bansa. Ayon yan sa Department of Education o DepEd. Batay sa ulat ng ahensya, nasa 891 sa mga paaralan ang nagtamo ng minor damage, habang 255 dito ang lubhang napinsala. Mahigit naman 200 classrooms ang tuluyang nasira dahil sa hagupit ng bagyong Opong. Sa ulat ng Disaster Risk Reduction and Management Services o DRRMs, tinatayang nasa 13 milyon na estudyante at kabuuang mahigit 500,000 na guro at mga empleyado ng ahensya ang apektado na nagdaang mga bagyo. Kaugnay nito, mahigit 100 na paaralan na naman ang kasalukuyang ginagawang evacuation center ng mga residenteng apektado ng mga nagdaang bagyo. 72 dito ay naitala sa Calabarzon at 35 sa Eastern Visayas. Samantalang tiniyak naman ng DepEd ang agarang aksyon kung saan nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga local government units para sa mas mabilis na pagpapatupad ng protocol at paghahanda para sa pagbabalik ng klase. Gayon din ang pag-monitor sa iba pang naging epekto ng mga nagdaang bagyo sa mga paaralan at estudyante. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your goodbye. At 2 hanggang 4 na bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Oktubre ayon sa Pag-asa. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. Inaasahan ng Pag-asa na 2 hanggang 4 na bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Oktubre. Samantala, ayon sa State Weather Bureau, maaaring maaliwalas ang magiging panahon ngayon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa easterlies o hangin galing sa karagatang Pasipiko. Inaasahan naman ang mga panandaliang pag-ulan at pagkulog sa hapon o gabi lalo na sa Eastern Visayas, Caraga at Bicol Region. Apektado naman ng habagat ang offshore Palawan, partikular na sa Kalayaan Group of Islands. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Unilab. 80 years ng alagang Unilab yan. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV Informed, GV Aware at GV Updated. Muli ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Noel at DJ Joey Boy dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibe.